Napakaraming mga Yamashita treasure site ang nasayang. Natagpuan na nila yung mga sign, markers, palatandaan ng Yamashita treasure. Subalit hindi nila nakuha ito pong laman na kayamanan, no? Bakit nasayang lamang ang mga Yamashita treasure site na ito? At idagdag natin bakit madalas, no, nadidisgrasya itong mga Yamashita treasure hunter na Pilipino. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon kung bakit nga ba ang dami-daming nasayang na mga Yamashita treasure site na abandon na lamang, iniwanan. Yan po ang ating pag-uusapan mga ka-treasure hunter. Kaya tutok po kayo, panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito. Taya guys, taya murag violet kayo ta nga murag taya 13 feet. Gandang araw po sa inyong lahat, mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayan o Kamindanawan, no? Hinaot untangan nata sa maayong kahimtang na imbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. May adna adlaw gid sa inyo tanan dira sa Bacolod kag Iloilo sa aton mga kauturan na mga Ilonggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic na atin pong pag-uusapan ngayon. Tungkol po ito sa Yamashita treasure hunting. At ito nga ay ang mga treasure site, no, na natagpuan ng ilan po sa ating mga kababayan na naabandona, no? Marami silang natuklasan, marami silang natagpuan na palatandaan, Yamashita treasure sign markers, subalit naiwanan, no? Hindi na ituloy, no? Ano kaya ang mga dahilan nito, no? At ilan din po sa ating mga kababayan, idagdag natin itong madalas marami ang nadidisgrasya, no? sa paghahanap ng Yamashita treasure. Ito nga ang ating pinaka pag-uusapan ngayon na ibabahagi sa inyo kung bakit ito nangyayari sa ilan po sa ating mga kababayang Yamashita treasure hunter. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat, no, sa lahat po ng ating mga subscribers, buzzers, haters, no. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa aking pong channel, no. Panonood at pagko-comments po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At bilang suporta po sa aking channel, no, para umunlad ang ekonomiya ng Pilipinas. At pakifollow na rin po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato, no. So tayo na naman po ay mayroon na namang pag-uusapan ng topic na napakahalaga, no? Napakagandang topic para po ito sa mga kababayan nating Yamashita treasure hunter nga na nakatagpo ng mga treasure site. Madalas po ito sa kabundukan. Marami na ang mga Yamashita treasure na pinagbaunan, no, site nga yung lugar na natuklasan nila na napakaraming mga marker. Mayroong mga animal characters, mga ahas, no, mga elepante, may unggoy, no, may mga heart shapes, triangles na mga puno, mga triangular na mga centennial na mga punong prutas, no, mga punong nara, punong niyog, no, punong kawayan, no, na nakalinya na tatlo, punong mga baliti na naka-triangle, nakalinya na mga puno na centennial. Ay ang iba nasayang, no? Nasayang sapagkat naiwanan lamang yung butas na napaghukayan, no?
ilan po sa ating mga kababayang Yamashita Treasure Hunter ang inabandona, no, ang mga Yamashita Treasure Site na ito, no. Ilan po kasi sa mga dahilan, no, numero unong dahilan ay ang kakulangan sa budget, no, kakulangan sa pinansyal, no, walang kakayahang maghukay pa ilalim, no, walang kakayahang hanapin ang treasure kasi magastos eh. Imagine niyo yung maghukay ka ng maghukay, no? Igastos ninyo yung inyong panahon, no? Pera, at naabandonan na ninyo yung hanap buhay na kung saan kapag kayo ay may pamilya na binubuhay, may mga anak, at mapupukus kayo sa mga ganong klaseng trabaho na Yamashita Treasure Hunting, ay kapag walang pera, walang financial na sapat, walang kakayahan, ay talagang maabandona, no, ang Yamashita Treasure Site. At hindi rin basta-bastang maniniwala kasi ang mga tao na mga may pera na mag-finance, no, sa mga ganyang klaseng kwento pagdating sa Yamashita Treasure na usapin, no. Kaunti lamang ang mga nagtitiwala at naniniwala sa mga ganitong klaseng usapin. Minsan nga kapag tayo ay nagsasalita, no, sa YouTube o sa ating channel, no, ay nababatikos tayo, nababas, no, tungkol po dito, nababaliw na tayo. Puro na lang ganito Yamashita Treasure. Wala na bang ibang pag-uusapan, no? So maraming nang babas, maraming hindi naniniwala sa mga ganitong klaseng usapin. Pero pag may nakuha ka na at ipinakita mo sa kanila, aagawin naman nila, no, pag interesan, no? At wala kang pupuntahan kung wala kang may pakita, ibabas ka, no? Pag interesan ka, kung wala kang may papakita, magagalit. Tapos pag may ipakita ka naman, mas lalo. Pag interesan ka, agawin sa'yo, anuhin ka pa kapag mayroon kang mga ganun. So wala kang pupuntahan sa mga kababayan nating Pilipino, mga toxic, no, mga mahihina yung kukuti, no, umaga utak talangka yung marami sa ating mga Pilipino, although hindi lahat, pero karamihan sa atin, no, magaling. Kung may magaling na, mas magaling pa. Di ba't maganda na lang kung ang lahat ng magaling ay magkukumbine, no? No, ibaba yung pride, tanggapin yung opinion ng isa, pag-uusapan at pagkasunduan kung alin yung pinaka the best, no? Yan po ang pinaka magandang ugali, no? Hindi yung isa lang ang magaling. Dapat lahat ay mag-uusap, lahat pag-uusapan kung alin ang pinaka the best. At yun ang masusunod na idea. Yun po ang tunay na matalino. Hindi yung siya lang ang matalino, siya lang ang magaling. So yun po nga, no, ang unang rason, no, dahil sa pinansyal. Pangalawa, kulang sa kaalaman, no. Ang mga kababayan natin kasi, yung mga sumasabak sa Yamashita Treasure Hunting, ay kulang dito. Kapag nakakita na ng Yamashita Treasure Markers, ang dami ng mga pangarap, ang dami ng kwentuhan tungkol sa hatian, tungkol sa makukuha, hindi pa nga nakikita yung Yamashita Treasure, hindi pa nga alam kung makukuha ba kaagad o hindi. Gaano ba kalalim ito, ano ba ang sistema ng pagkabaon, no? So nangangailangan ng malalim na pag-iisip, no, malalim na idea, malalim na kaalaman bago sumabak sa Yamashita Treasure. Kung maari nga, wag kang na lang tumuloy, no, sa Yamashita Treasure, kasi hindi basta-basta ito, no? Pagdating sa Yamashita Treasure ay napakahusay, napakautak ng pagkalagay sa Yamashita Treasure ng mga Japanese Imperial Army, no? So kulang sa kaalaman, no? Dapat malaman ng iba sa ating mga kababayang treasure hunter kung
alin, no? Alin nasaan? Gaano kalalim? Ano ang mga ibinaon dyan? Ano ang mga history sa isang lugar? Ano ang mga nakalagay at ano ang mga sign na ito? Ano ang tinutukoy ng mga markers na ito? At higit sa lahat, no, mayroong kagamitan. May kagamitan na pang-scan na makakaditik talaga yung sure ball, no? Kasi marami sa atin ang gumagamit ng mga kung ano-anong kagamitan, no? Kung ano-anong mga gadgets na sinasabi accurate. Tapos nung ginamit na, naubos na lang ang pira sa kakahukay, wala namang natagpuan, no? So, minsan nadi-discourage yung iba sa ating mga kababayang treasure hunter. So, sa lalim na hukay ng hukay, daming markers na nakuha. Wala naman, no? Kasi alam ninyo, sa napakaraming markers na nagpupukus ang ating mga ka-treasure hunter, diyan sila naghahanap. Sabi nila decoy, no? Hindi maaaring decoy ang napakaraming sign sa ilalim. Ito po ay entrance, no? Kaya ayon po sa ating mga kababayang nakahits na, nakakuha na, no? Nung na-discover niya, napakanal pala ang estilo ng Yamashita Treasure site na ginawa ng mga Japanese Imperial Army. Mula nga sa mga sign markers kumpulan, napakarami nilang inilabas, no? Entrance lang ito ng tunnel na drift. Sink, pailalim din drift. Imagine niyo yung 100 feet yung pailalim nila. Lalayo sila ng 50 meters. Tatakpan nila yun paatras. Walang bakas, no, maliban sa color coding ng lupa na kulay dark gray. Yung parang pabilog, no, na parang tunnel sa ilalim. Dark gray. Sa taas, wala nang sign yun. Yung tapat ng Yamashita Treasure, wala nang markers. No? Wala nang sign. Kaya kapag iniwan nila yun ng ganon sa ilalim, at hindi mo masundan yun sa ilalim yung kanilang ginawa, ay napakalaking ligaw. At kapag sinundan naman ninyo na hinuhukayan sa ilalim, ay mababagsakan kayo. Ganun po ang sistema ng mga Hapon. Napakagaling. So kasi malambot yung inilalagay nilang lupa sa itaas eh. May mga bato pa. Din ko pag mahalo ang ilalim, huhukayan ninyo, susundan ninyo yung tunnel na ginawa, babagsak yun. At matatabunan ang mga Yamashita Treasure Hunter. Ganun kalupit mga ka-treasure hunting kung hindi natin malalaman at wala tayong kagamitan, wala tayong pinansyal, no? Mahirap talagang makuha, no? At maabandona na lamang natin ang mga Yamashita Treasure Site na ito. So payo natin, no, sa ating mga kababayang nakatagpo ng mga Yamashita Treasure Site na naabandona, no, ay wag alisin yung mga markers na yon, itabi, no, ilagay sa gilid, no, itabi yon, no, para pag bumalik yung mga anak ng mga Hapon, yung mga may mapa, at kapag matagpuan ito, makita, no, masundan pa sa mapa, makita kung nasaan yung lokasyon ng Yamashita Treasure. Kasi yung sign markers na yon ay nakalagay yun sa mapa. Naka step by step na nakalagay yun sa mga Japanese Yamashita Treasure code, no. Kaya napakahalaga yung mga markers na yun na makikita natin sa Yamashita Treasure Site. Kaya sinabi kong nasasayang lamang kung sakaling natabunan na yun ng lupa, no, hindi na makikita. Tapos pagbalik ng mga hunters, Yamashita Treasure Hunters na marurunong, mga magagaling bumasa o may mga hawak na mapa, ay wala na silang masusundan, no? Mamimising. Maliban na lamang pag mayroon silang mga high-tech
na mga scanner, no? Kahit walang mga sign, markers, basta may mga high-tech na scanner ay posibleng matatamaan, no? Kahit na singaw lang ay mahahagip yung treasure sa ilalim. Ipano kung wala? Yung nag-aasa lang sa mga code, no? Sa mga sign markers, di wala na. Nasayang na nga, no? Kaya nasabi natin nasayang, maraming nasayang, maraming iniwanan. Kasi marami talagang naiwanan. Kasi hindi kasi napakadali, no? Hindi ganun kababaw, no? Napakarami kasi ang naibaw ng mga Japanese Imperial Army na hindi naman pailalim, kundi pagilid, pasuot sa bundok, no? Drift. So ang drifting kasi na tunnel, napakadaling gawin yan. Kahit na 3 tao lang ang gumawa yan, sa isang araw ay malayo na ang abutin. Pwedeng umabot kayo ng 200 feet, no? Kapag drifting, mabilis lang yan. So kung gagawin yan ng mga Hapon yung drifting, tapos saka maggagawa ng lagayan dun sa loob ng ilalim ng bundok, ay madali talaga. At kapag ikaw ang kukuha, nangangapa ka, malalim, kasi hindi mo alam kung saan ang tumbok eh. Kung gaganon ka ng gaganon, pailalim ka ng pailalim, hindi pala pailalim, pagilid pala ang pagsunod, di naligaw na, no? Nagkalit-silid na, naubos na yung budget sa kakahukay ng Yamashita Treasure. So kailangan talaga yung may idea, no? May puhunan, may pinansyal na pangbili ng mga scanners na mga high-tech, no? Sureball ang birada bago makukuha, bago kumuha ng Yamashita Treasure, no? Ganun kalupit, ganun ka hirap, no? At kung kayo ay hindi kaya, no, ang paghahanap ng Yamashita Treasure, walang kakayahan, ay wag na lang sumubok sa mga ganitong klasing gawain, no? Payo ko yan sa inyo dahil subok ko na yan. Napakahirap, no? Napakadelikado, sobra pa sa sundalo ang Yamashita Treasure Hunter, no? Hindi mo alam kung matatabunan ka, hindi ka na makakabalik doon sa ilalim. Di ka na makakabalik mula sa ilalim doon sa itaas, no? Mababaon ka na doon, tapos mayroon pang mga poison, mayroon pang mga bomba sa ilalim na pwedeng masagupa ng treasure hunter. Kaya wag na kayong sumubok kung alam ninyo na wala kayong kakayahan, no? Napakahirap ang Yamashita Treasure Hunting. Yan po ang payo ko sa lahat ng mga naghahanap ng Yamashita Treasure. Maghanap na lang kayo ng mga talsik, no? Yung mga kayamanan ng Kastila noon, yung mga gold coins doon sa mga puste ng mga lumang bahay, no? Sigurado pa yon, may mga silver na mga gold, na mga coins, no? Gold coins, silver coins noong unang panahon na pagmamayari ng Kastila. Yun, sigurado yun, mababaw lang yun. May mga banga pa, banga na mga na puno ng gold coins yung mga Kastila noon, kasi wala pang bangko noong unang panahon, no? Hindi pa sila nagbabangko, ibinabaon lang sa mga lumang bahay yung banga na puno ng coins. Pwede pa yun na makakuha tayo ng ganun, na kahit walang mga sign markers, walang mga kagamitan na high-tech, pwedeng madali natin yun sa mga ordinaryong metal detectors lang na tag 1 meter ang lalim. Yung mga nabibili natin na mumurahin sa Shopee na 1 meters ang depth na metal detector, ay pwede na doon. Pag makahits tayo doon, ay pupwede. At isa pa, doon sa mga beach, sa mga naliligo, no? Maraming nahuhulog na mga kwintas doon tuwing naliligo yung mga mayayaman. Doon yun tumatabi, no? Itinatabi ng alon yun sa gilid, sa buhanginan. Doon lang yun nakadikit sa buhanginan, yung mga gintong kwintas na yun, no? Mga alahas na nahuhulog, mga earrings, doon sa gilid lang ng beach, no? Marami yan. Gamitan ng metal detectors, no? At maraming mahihit doon na mga talsik-talsik, no? Hindi sa Yamashita Treasure na, unlike na sa Yamashita Treasure, delikado, napaka-risky, no?
Yan po ang payo ko sa inyo. Yung may kakayahan lang, government, officials, yung mga anak ng hapon na bumabalik, may pira, may pang-project, no? Pwede yun. Pwedeng sumabak sa Yamashita Treasure Hunting. Yung mga mahihilig na mga may pera, may puhunan, may kagamitan, may backhoe, may scanners, no? Yung ang iba, mayroon ng kagamitan, may scanners pa, may pira pa, na bankrupt pa eh. Yung pa kayang wala, no? Mas lalo yun. So yun lang po, no? Yun lang po ang masasabi natin sa mga maraming naabandon ng mga treasure site, no? Sa buong bansang Pilipinas. At doon po sa mga natatabunan, mga nadisgrasya, no? Yan po ay katangahan, kulang sa idea, napakataas ang pananaw sa sarili, napakayabang, parang hindi tablan ng bakal yung katawan, no? Parang bakal, no? Kumpiyansa. Yan po ay marami sa ating mga Pilipino. Masyadong kumpiyansa, walang safety precautions, no? Walang dipinsa. Basta lang banat ng banat, nakahubad pa, no? Pansensya na po kayo kung mayroon tayong mga nasabing hindi ka nais-nais. So, yun lang po, no? Sana po ay nagkaroon tayo ng kaunting idea, no? Dito po sa mga treasure site at sa paghahanap ng itinagong kayamanan, no? Dito po sa buong bansang Pilipinas, no? Yamashita Treasure Hunting. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyo pong panonood. Taya guys, taya. Murag violet kayo ta nga murag taya po. Ha? 13 feet. Berapa? Berapa? Ano tayo? Ge. Ge, pira. Pira banti. Ako gi pastor ba? Ge. Pati ni Ay, Ini mo bulanan ba? Ako rin ba tagdadon put. Ako rin sa Rio. Forma rin ba? Kamu ba? Ingat gitu ada lo kali kepala ba? Eh, Lain kan ito isa. ito sa nato eh. Wa mo da. Now, oh. Kasamot no, daghano. Gang na kayo na. Ano na eh? Tigil na kayo ba? Ha? Tigil na kayo siya. Nay. Pag ang bulawan gani doon na lang, init ang bulawan. Init ito ng bulawan. Tunood lang init. Sabi tayo. Init ang bulawan. Mabita ng kabaw bito kung makakuha ng bulawan. Di ba? Sige, tubog sa tulog ba? Init ang Biglang tubo kayo. bulawan. Kaya gusto ang kabaw nga saan siya. Makuan sila dito. Muragkuan sila sa bulawan. Init pag ang bulawan. murag ni. Ayun na no. Bandar kayo ka lang taon. Gana ka lang taon. Naing nani. Kung ako nang ipos. Ganahan ko. Daghang kayo comment ani. Sana ni siya nga dapit. Sundon yung ginagawa ni ba? Ano ka dalong? Wala pang bunso babaon gana kayo. Sino na ito pababa? Asa tama? Dagan ko pa ba? Hindi pa to sa kaliw. Ilan ko yung Ikaw kita pa. lago. Yung pato. Ikaw. Ah, ano pa to? Hindi rao na ako. Unta. Para mga sign guys. So, kaya man yung mga klase. No? Kana maukap mo na kanang ito na po na ano po yung buros ana. Baga na po kayo. Pagani. Lagi-lagi ako. Ubay naman kayo panas ba? Nyata. Lindot kayong klima dire. Parkatahan o grabe rin.
Butag yun. Mo ning tag-iya diri oh. Kani siya oh. Mo ning tag-iya. Kani. Kana mga tirador, mga anak. Pidaw. Panay daw gamay. Ila be. Ano? Naman ay violet. Mataya, nga green, blue. Pero wala man po ibaho. Wala pa siya ibaho, Noy? Wala pa. Wala. Singgo tayo na mga oras. Wala pa ibaho. Okay. Kani siya dire, buntod ni siya dire. Nga area. Nya kani dapita dire, kani kalutan na mo morning kahoy nga centennial nga dako kayo. Nya ang tapad tuog mga 2 meters ang kalayon lang sa tapad tuog og ang barubo nga kahoy. Mga Nya Kinason? mao ni dire na nami kinason mga nakita dire guys. Makinhason nga nay mga kabalo aning murag mga sungay nga aro. Nga kani mga ni siya oh. Okay guys, bye-bye. Ayan muna ni guys. Pining kamot sa mi. Bango.